minsan tinataas yung ganyan. No? By gravity kasi, mas mabilis ang tulo pag mas mataas. Ayun ang syringe dyan, be. And also, discard. Asa na yung color brown natin dyan, be, na pag-discardan? Yung pag-discardan daw dyan. Ng mga sharps, okay? And also, to protect yourself, guys, always discard your sharps. Okay, buyers and container. Okay, merong mga ganito sa hospital, so wag pa kalat-kalat, sa trash na lang siya, wag ganun, okay? So, yan, nag-keep. Mamili kayo ng perfect na partner. Kasi baka yung partner nyo, mahirap insertan. Oh. Yun pa bawiin nyo na lang sa pag-memorize. Okay, so ito na. Ma'am, naubusan na ng swero yung pasyente ko na empty na, may air na. What will I do? First technique, syempre ipupush mo pa rin siya. Okay, kasi pag pinatulo mo na siya, hindi siya tutulog. So, mag-introduce ka para lang magpa-prime ka ulit. Pero the thing is, diba, at ino-note mo kung nasan yung air, kuha ka ng syringe, then, saan yung pang-disinfect ko? Disinfect, wala tong air ha, make sure wala siyang air, tapos, i-prime mo muna. Make sure, alam mo kung nasaan na yung air. Sige, try natin. Ikaw na narinig, hindi na si madam. Ang strict na. Ang strict naman ni Alan. Matagal naman ito. Loka na yun si Tina. Oo, ang strict naman ni Allen. Okay, ayun na. Okay, ayun na yung dulo, di ba? So, pag malapit na yung dulo, kink kung nasaan malapit sa pasyente. Kasi pag dito yung kinink mo, di ito yung ma-aspirate mo. Blood na. Pero pag kinink mo malapit sa pasyente, di ba na-disinfect ko na, itutusok ko sa Y-port, then makitignan nyo, ma-aspirate yung air. Wala, ang galing daw. Kaya na siya o bababa na siya. Ka-OA! Saan niya tinusok? Diyan na. Ay, sorry. Oh, nagets? Para ma-aspirate. Wala na yung air. Wait lang. Mag-aspirate. Meron Ay, pa na maglagay ganun tayo daw. ng air. Ay, asan na Ay, yung... bubbles. Excuse me po. Ay, asan na yung paglagyan ng water? Bay, i-dyan. I-push mo nga dyan. Mag-push na lang tayo ng air. Ang galing mo mag... Wait lang, mag-push tayo ng air para meron siyang air dyan. Ayoko na. Ayan. Sample, may air. Ma'am, may air sa tubings ko. May air sa tubings. Okay, may air sa tubings. Pag ganito naman, wait, ulitin pa natin. Isang technique. Ma'am, napuno. Anong gagawin ko? Pag babaliktarin mo kasi siya, nang babaliktarin mo lang, mag-i-introduce ka ulit ng air. So, ang gagawin mo, make sure na baba yung plunger. Then, ikiking mo muna dito bago mo siya babaliktarin. Kasi once na binaliktad mo siya, mag-i-introduce ka ng air. Tapos pag binaliktad mo siya ulit, yung air na galing dito, pupunta siya dito. So, ikikink mo muna siya para siguradong walang papasok na air. Push. Babalik mo siya. Wow. Tapos, babalik mo siya. Wala siyang air. Kasi, compare natin yung gaganon mo siya. Tapos, nagpo-push ka. Meron air. Gets? Okay. So, Yes, gano'n galing. ang technique. So, ma'am, meron po akong air sa tubings ko. May air sa tubings. Kay So, Tam-Tam. Oh, ay, meron na dito. Sorry. May air sa tubing. Siyempre, lagi na i-disinfect. Then, kumuha ng malinis na syringe. Malinis ha. I-kink natin dito sa part or portion na malapit sa patient. Okay, this is the Y-port, guys. Ito yung papunta sa IV line. Ito yung papunta sa
patient. So, ikikink mo yung malapit sa patient para pag mag-aspirate ka, yung galing dito ang na-aspirate mo. Kasi pag dito mo kining, ito ang ma-aspirate mo, dugo. Okay? So, dapat yung malapit sa patient, king, itusok sa Y port. Be careful kayo, baka mamaya matusok din kayo din. Aspirate. Nakikita nyo? Aspirate. Ma'am, paano pag kulang yung sa syringe ko? Okay lang, tanggalin mo ulit. Tanggalin mo yung air. Tusok mo ulit. Hanggang sa mawala lahat ng... Ay, naka-close pala, sorry. Tanga. Kaya naman pala, bakit hindi na uubos? Okay. Uy. Dam, nagugulat ako na. So, hanggang sa example, ito, tanggalin natin. Wag yung i-release. Pwede yung i-release, pero pag malapit na yung air, kink nyo ulit. Kasi mag-stop yun. Saan na? Excuse me po. Bumbaan. Okay. So, wala na. Tapos, i-release mo na siya, tutulo na siya, then you regulate. Gets? Okay? Tsak! Tsak. Naman if mag-call What ka lang, if tapos... yung second naman, di pa ako tapos? Tsak. Inaaway. Paano naman po dito, ma'am? Pag merong air dito, lalo yung malapit na sa tubing, anong gagawin ko para ibalik ko yung air doon? Oo nga. Di ba sabi ko pwede kayong mag-puncture doon sa maliit na butas? Using your clean syringe, syempre sterile to sterile, puncture mo, mag-aspirate ka. Pag meron ka ng enough na sa tingin mo mapupush niya yung air doon sa taas, then mag-aspirate ka, example 10 cc or 5 cc. Ganyan. Try na natin yung may air niya. May akin na. Akin na nga yung kidney basin doon, anak. Na-stress na siya. Hindi yan. Palangganan sa amin. Manloko. Ay, hindi siya. Ano yun? Bakit white ka? Best doon nga kayo pa. Yung tour. Wait lang. Lagyan natin ng content air. Ayun. Nabas naglambot na gano'n. Foam. Okay. Meron, ay nawala. Meron siyang konting air doon. Paano pag mas malaki, ma'am? Paano ang gagawin ko para ma-push niya yung air sa taas? Okay, disinfect ulit, guys. Disinfect. Diba? Ang ikikink ulit malapit sa patient. Tapos, i-open, diba may laman na to yung inaspirate nyo kanina. Make sure na wala ding air, okay? So, push it. Pag may lumabas, okay? Then, push mo to. Pansinin nyo. Akyat. Nakalock, sorry. Oh. Wow. Galing. So, mapupush Anong ginawa mo niya doon? yung- Pinush mo? Ay. Mapupush na yung air sa taas. Then, raise. Okay? So, ganun yung mga techniques. Paano mo, kailan mo ginagawa yon? Pag masyadong mataas yung air niya. Pag masyado namang mababa, pwede yung i-aspirate mo siya. Okay? Ma'am, bakit yung iba nakikita ko naglalagay dito? Pwede. Pero, ang catch kasi, pag dito tayo sa IV cannula nagbigay ng gamot, is medyo, mabilis na magkaroon ng phlebitis yung pasyente. Or, yung pressure kasi pwedeng pumutok. Pwede kasi itong tanggalin. Simple lang. Tanggalin. Ilagay. Maglagay ng gamot. Pero pag naglagay kayo ng gamot,
Same as pag magpo-push kayo ng gamot sa Y-port. Naka-kink din. Saan ang naka-kink? Dito ba sa malapit sa patient? No. Yung part na malapit sa IV line. So, pag ikikink mo yan, pag magbibigay ka ng gamot, di ba, pinuncture mo na, ikikink mo, then push. Ganun din pag magbibigay tayo ng gamot dito. Pero this is the last resort, guys, ha. Kink din ulit, then bigay ng gamot. Okay. Kasi mas prone sa infection din pag ito yung ginamit mo. Okay? Anything? Meron pa ba doon? Sir, item Alan. Wait lang yung discontinuing pa. Okay. Eto na. Pag nailagay nyo na, di ba meron kung kailan kayo magpapalit ng IV site? So you have to note din, minsan may mga tape, may naka-tape na dito. Ilalagay mo yung initial mo, then yung date and time na nilagay mo. And also your IV tubing, di ba, meron tayong days na standard kung kailan magpapalit ng IV tubing. Pati yung IV tubing, lalagyan mo ng initial, date and time kung kailan mo nilagay. Okay, di ba? Usually sa IV site, 3 araw, 2 araw. Okay? Then, you have to document the data. Discontinuing IVF. Pag magdi-discontinue kayo ng IVF, syempre, i-ready nyo muna yung mga gamit. Sample, si Allen pauwi na from hemorrhoidectomy. O, MGH na si Allen. Okay? Tatanggalin na natin yung swero ni Allen. Pahingi nga ako ng, yung OS dyan, be. O, yung cherry. Ano? Okay. Uuwi na po si Allen, ma'am. Sir, ito na lang, anak. Sir, pakuha naman po ako patanggal naman po ako ng IV ni Allen. So first, kailangan mong i-gather all your materials na gagamitin. Kesa naman tinanggal mo na, anak ko, wala pala akong gasa, wala pala akong cotton. At tatakbo ka, sobrang dash na ng blood. So before ka pupunta, dapat ready ka. Wear your gloves, wash your hands, wear your gloves. Then, close the chamber. Kasi minsan meron pang swero. Pag hindi kasi ito naka-close at tinanggal mo to, bubulwa. So, kailangan i-close mo siya. Make sure na naka-close. Then, kumuha ka ng cotton. Kasi ito, kung ito yung ginamit mo, kailangan mo siyang i-wet. Kasi minsan, masakit siya. Lalo pag madaming buhok ang ating pasyente. Okay, talagang para kang nagwa-wax. Feel na feel mo ang kada hibla. Mafe-feel mo yun. Yung iba kasi sinishave pa. Pero, pag gano'n naman, optional. Pwede kang maglagay ng i-wet mo. Okay? Dito, hindi ganyan yung sinabi, no? Sa ANSAP kasi gano'n. Okay. So, i-wet mo siya para mas mabilis din siyang matanggal. So, layer by layer din dapat ang pagtanggal mo. Layer by layer. Ma'am, bakit minsan pag nagtatanggal po sila, meron pa silang gunting? Yun ay kung merong splint ang pasyente. Pag naglalagay tayo ng splint during IV insertion, kailangan yung joint part, yung may splint. Kasi ang purpose nun, hindi niya magagalaw. Paano pag nag-split ka tapos ito lang? Walang silbi, naglagay ka pa, di ba? So yung split dapat mas mahaba, covered niya yung joint para hindi nagagalon. Okay? So ano pong purpose minsan ng gunting? Pang-cut mo nung mga excess tape para mas mabilis siyang tanggalin, tsaka nung split. Okay? So tatanggalin mo siya layer by layer din po. Dahan-dahan kasi masakit. Then, ganyan. Wipe ko, basain muna siya. Huwag niyong aalkoholan na diretso. Buhos na natin, ma'am. Bakit gano'n ka? Buhos na natin. Hindi. Kasi minsan, may sugat na dito, masakit ang alcohol. Okay? Tsaka nakaka-dry ng skin. So, layer by layer, tatanggalin sa pasyente. And habang layer na by layer mo siyang tinatanggal sa pasyente mo, ina-assess mo din yung IV site. Kasi baka infected na. So,
Tapos pag tatanggalin mo na yung last, dapat meron ready na yung cotton mo or gauze, i-tatout mo siya pataas. Tapos ito naman is huhugutin mo siya. Huhugutin mo siya palabas. Okay? Hugutin mo, tapos apply your gauze or your cotton. Okay? Then, afterwards, instruct the patient na wag mo i-mobilize mo muna, wag ka munang galaw ng galaw, i-press mo muna siya. Okay? Then, you secure with the tape. I-assess mo din kung inflamed, kung namamaga. You also might want to instruct your patient to put hot compress. Okay? Kung infected, minsan kasi yung puncture site nang i-infect, pwedeng linisan mo din siya ng betadine or maglagay ka ng mupirocin. Okay, then instruct the patient. Afterwards, pag okay na, magtanggal ng gloves, maghugas. Ay, bago magtanggal ng gloves, i-discard sa proper container ang inyong mga IV lines. Then, you remove your gloves and wash your hands. Okay? Ano na? Allen! Halika na, Allen! Sa ulo!